Pero nung May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin dyan para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. So naman pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man. Halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit nung. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Ayun nga, mainit na nga yung mga tunggalian namin sa Senado dyan. Opo. Dahil sa nakaraang power grab na aking sinasabi, literally ay papainit pa ang panahon. Nako po. Nakakatakot yan dahil sa hindi lamang yan ay para sa pangkalusugan ng tao, lalong-lalo na sa pangkalusugan ng mga pananim natin dyan. Opo. At ang mga aktibidad ng mga tao na kagaya natin na maaaring maapektuhan ng napakainit na panahon. Opo. Dapat nga lamang na maghanda talaga ang pamahalaan para sa ganun ay mamitigate natin ang kondisyon na yan na talaga namang nakakabahala dahil sa idudulot na pinsala nito dyan sa maraming mga bagay at aktibidad ng tao. Ayun. So dapat to, sabi natin sa palatuntunan sa ganang mamamayan, Sen, mapaghandaan po ito ng ating pamahalaan. Ano, ha? Puntahan ko na po yung main topic na binabanggit natin kanina, yung tunggalian. Sabi nyo, may nang-agaw ng posisyon sa Senado. Teka lang, ano palang latest ngayon, Sen? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagdinig ang ating mga kababayan at maging sa social media, ang debate, sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad at kung sino ang legitimate na nasa kanila yung beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang beat. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen.
Oho. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun din. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yon. Yun ay isang naked power grab. Okay, opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Oho. Kasi bumase tayo sa saligang batas mismo, Jen, para sa ganun patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkaraniwang Kaya lang, mamamayan, eh. gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan Oho. kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlinlang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Synergy Adjournment. Sinige. Actually, yung Opo. Sinige na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila, baka nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Aha. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay, Joint Resolution number Oo, na 4. sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidya na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. oo, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige Madali, na po, sige madali na po. namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang Kamara, ano kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit 24. anong gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oh, pero wag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis yun, Sen, no? Yung of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito respective kasi either House ka or Senate. So punta natin na Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Oh, kahit bata maliit po, alam yun, Sen. Malinaw na malinaw. Opo. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Masaligang batas. batas. Oho. Oo.
Nasa Rule 2 naman ito, Section 1, Jen. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a president, Opo. a president pro tempore, Okay. a secretary, and a sergeant at arms. So yung apat na yung posisyon, oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, po. apat, the Senate, the Senate President, pro tempore, Senate pro tempore, Secretary, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Under the rule of all its members. So pareho rin. Sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yan? 24 ang ang senators. Oho. Sa makatwid, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun, oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado ang pag-uusapan, Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Noong June 3 ho yan, naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan, Okay. opo, oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang nun. Picture mo, naglalakad-lakad na po ako noon. Ginamit kasi doon, Jen, na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na Bagamat yun, noon pa yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din, oo. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po na ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga tweed, tama lang dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Oho. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yon. Oo. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang session na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 ata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun. opo, oo. Pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha. Sa mga okay. tweet, Oh. 24 minus 4, Jen, Opo. ilan yon? 20. O ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. Eh may 12, di lalong maganda. Sobra, opo. Oh. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Diba? Tama naman yun. Dahil ang doktrina na establish, kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, oho. siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate.
Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate Gen, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador eh. Oho. Para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun eh. Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, yes. Oho. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na Magkaroon talaga ng quorum. ayaw mo dumaloy, nandun ka naman. Oho. Pwede kang arestuhin ng Sergeant of Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun eh. Okay, oho, oho. Ngayon, kung apat yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Oh, kung nasa abroad eh. Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. Oho. So, panahon ni Franklin Drilon, apat yung absent. Pwede ba nating ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan eh. With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Oh, ayan. Oh. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. etc. Okay. Next. Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo eh. Oho. Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating Kasi doon nakalagay, editor. Nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na apat talaga Ang wala sa Pilipinas. ang wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng Yeah. quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kamakailan lang Wednesday. yun. Last Ilang Wednesday araw lang lang po yan. yun. Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po, yes po. Oho. Ilan ba kami na senador dyan? 24 po. 24. Oh. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oho. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga Opo. yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13. Oho. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo. Na umattend doon sa session. Opo. dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari invisible yung isa, Opo. pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun din eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate Senate President pro tempore. 12 lang sila din. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting yung nananatiling Senate President. Una,
Wala siyang, physically, hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga, wala. Diba? O kaya, nag-resign siya. O kaya, namatay siya. Ayan, O incapacitated. kaya talagang incapacitated na permanently. So, magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore. Oho. Dahil buhay pa naman siya eh. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya, Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Oho. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo. Okay. Oho. May 26 po ito. Oh. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Oho. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya Oho. 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Oho. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon, ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Oho. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oho. Ngayon, Oh. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung okay. kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Opo. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man. Halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, Pwede o rin kaya sila. biglang Opo. nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight.
Sila naman makakagamit nung. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun na nga. Yun nga sinabi ng isang senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Doon nga kami nagtalo. Hindi dito kanya doon siya komite. Sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. At kinuwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito Soto, 12 kami. Sabi niya... Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. Tandaan mo din, ha? Baka pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Sabi niya, minority leader. Do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no? Oo nga. So, they questioned the same number of quorum. 12 din yun. Pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, kinuwestiyon yung do we have a quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwira ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. Oo nga. Ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize. Kailangan maipaliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kami. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, may quorum. Palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun. Mali nga yun. Hindi ba? Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Tandaan po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yun. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. Ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. Nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple kanya. O nga naman ano. Di ba? Ano na yon? 24 divided by 2 plus 1 equals 13. It's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang palutangin at palitawin yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Tumulutang dito. Ba't ba naman kasi 3 araw kayong
hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, ano ha? At para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Oho. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yon. Yes po naman. Oho. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan ang mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. Oho. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Oh. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oh, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, Opo. noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin Nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Oh. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, Oh. 2026. So, 1949, Oho. 2026. Naulit ng 2026. Mga ilang panahon yun? Mahigitan na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. Mga So, ganun, wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Oh. Humigit kumulang 80 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay, ngayon lang nangyari muna eh. Na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din, no? Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Ho. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Oho. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history yun. ba, 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang daw pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Oho. Medyo na ulinigan kaagad Ni ng Abilino. Senate President, Abilino. Oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gavel. gavel, oo. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn ka agad, oho. Nag-walk. At pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, ano? O kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo.
Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung madadala sa The Hague, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang Sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. Hindi namin alam yan. Ngayon,